Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 936, magulong labanan. Tumingin si Hao Qinglin sa patriarch ng Xiaoyao sect at ngumiti ng walang pakialam. Narinig ko na inorganisa mo ang dakilang pulong ng sekta para humanap ng pinuno. Pumunta dito si Yu Xiao para mag-apply at ganoon din ako at iyon ay patas. Ang dakilang pulong ng sekta ay tungkol lamang sa amin sa Ganyu. Ang pakikisali mo ay maaaring hindi gaanong nararapat. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Si Yu Xiao at ang iba pang Imperial Cultivation Disciples ay kabilang sa mga tao ni Ganyu. Bakit sila pinapayagang sumali at ako ay hindi? Pwede mo bang ipaliwanag? Sinabi ni Hao Qinglin sa patriarch ng Xiaoyao sect. Si Yu Xiao ay miyembro ng godly Xiaoyao sect kaya normal lang ang pagsali niya. Sinabi mo na ang pagpupulong ay tungkol lamang sa mga mula kay Ganyu, hindi sa Xiaoyao sect. Hindi ko akalain na ang godly Xiaoyao sect ang nagmamay-ari ng Ganyu, di ba? Walang pakialam at mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Hindi na kailangang humanap ng mga palusot, kung makakasali si Yu Xiao, kaya ko rin at final na iyon. Gusto mo bang maging kaaway ni Ganyu? Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ganyan ba kawalan jiya ang mga miyembro ng Xiaoyao sect? Sabi ni Lin Feng na hindi na nakatiis. Malamig niyang sabi saka, si Prinsipe Tianlin ay walang hiya at tanga. Tinawag niya akong basura kahit na mas masahol pa siya sa isang basura. Ngayon, sinasabi mo na ang mga gawain ni Ganyu ay ang mga gawain ng Xiaoyao sect. Kung pumunta ka dito, dahil lang sa gusto mong kunin si Ganyu. Pagkatapos, sasabihin mo na ang ibang mga kalahok na hindi miyembro ng Xiaoyao sect ay mga kaaway ni Ganyu. May itatanong ako sa iyo, ikaw ba ay isang ganap na retard o ako ba ang nahihirapang unawain ang iyong loika? Tanga, ang lakas ng loob mo at walang paggalang sa isang nakatatanda. Galit na sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ang kanyang boses ay nagpang-inag sa buong katawan ni Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa patriarch at sinabi, isa kang matandang tumatahol na aso, may ngipin ka pa bang kakageten? Boom! Biglang nagalit ang patriarch. Isang matandang aso. Isang walang kwentang cultivator ng Tianqi layer ang iniinsulto at pinapahiya siya. Nagulat ang mga tao sa paligid. Nagkaroon ba ng mental breakdown si Lin Feng? Paano niya matatawag na matandang aso ang patriarch ng Xiaoyao sect? Matapang talaga si Lin Feng. Siyempre, hindi siya pabaya. The other guy was humiliating him kaya paano niya matatanggap yun? Wala siyang pakialam, walang makakakilala sa kanya sa hinaharap, maging patriarch man ito ng Xiaoyao sect o ibang tao. Gusto mo bang mamatay? Malamig na sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. O, gustong kumagat ng matandang aso. Hindi na kailangan magtago, kung gusto mong kumagat, diretso lang. Hindi na kailangang magpanggap na tao ka, mapanuksong sabi ni Lin Feng. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay sisabog sa galit. Ang matandang asong iyon ay tila may matatalas na ngipin, kaya mag-ingat ka at baka masugatan ka. Sabi ni Qiyongqi, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nanginginig sa galit. Isang hayop at isang cultivator ng Tianqi layer ang nagpapahiya sa kanya at tinatawag siyang aso. Pareho kayong gustong mamatay. Sabi ng patriarch na naglabas ng mga enerhiya na agad na lumipat patungo kina Lin Feng at Qiyongqi. Gayunpaman, ang cultivator ng Niebezun ay tumawa at sinabi, wala kang respeto sa ibang tao, bakit kanila igalang? Ang mga taong walang galang sa iyo ay dapat na isang normal na pangyayari para sa iyo. Ang Snowzone cultivator ay tumalon sa hangin, itinaas niya ang kanyang kamao at inatake ang patriarch ng Xiaoyao sect. Patayin siya at ang hayop na iyon. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Sa isang iglap, ang lahat ng silhouette ng mga miyembro ng Xiaoyao sect ay kumikislap. Agad nilang inatake sina Lin Feng at Qiyongqi. Dahil gusto mong patayin ang aking alagad, huwag mong sisihin ang pagiging walang galang. Malamig na sabi ng Snowzone cultivator. Muli niyang sinuntok ang patriarch ng Xiaoyao sect at itinulak siya pabalik. Kasabay nito, lumipad siya pababa at naglabas ng lakas para salakayin ng iba pang miyembro ng Xiaoyao sect. Sa sandaling iyon, nakapatay na siya ng napakaraming tao. Maglakas loob ka ba? Galit na sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect. Gusto mong patayin ang aking alagad, walang bagay na hindi ako nangangahas. Malamig na sabi ng matanda. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa ibang tao sa kanyang makajos na kamalayan at galit na sumigaw. Mountain-like godly awareness, mamatay. Ang makajos na kamalayan ng matanda ay naging isang bundok na umaapi sa mga kaaway. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng banggaan. Maraming tao ang namatay kaagad. Art. Inilabas ng patriarch ng Xiaoyao sect ang kanyang makajos na kamalayan at inatake si Lin Feng. Sa tingin mo ba magkakaroon ka ng ganoong pagkakataon? Sabi ng matanda na may malamig na ngiti. Ang kanyang bundok na parang makajos na kamalayan ay lumipat patungo sa makajos na kamalayan ng patriarka at direktang pinahirapan ito. Matandang aso, o baka baboy ka? Sa pag-utos sa mga miyembro ng Xiaoyao sect, gusto mo ba silang patayin? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nagalit. Ang matanda ay nagawang protektahan si Lin Feng, ngunit ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi nagawang protektahan ang kanyang sariling mga tao. Masyadong malakas ang matanda. Ang natitirang mga miyembro ng Xiaoyao sect ay hindi na nang ahas na salakayin si Lin Feng. Hindi sila makakalapit sa kanya kung nandoon ang matanda.
Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi nagawang panatilihing kontrolado ang matanda. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay talagang umaasa na ang isang miyembro ng kanyang sekta ay magiging pinuno, ngunit sa Linfang at sa kanyang guro, ito ay magiging mahirap. Ang ilan sa kanyang mga kahangahangang miyembro ay patay na, pero ang hindi niya alam ay hindi talaga interesado si Linfang at ang kanyang guro na maging leader. Ang layunin nila ay magpakalat ng kaguluhan. Kung mas magulo ang pagpupulong, mas mabuti. Ang mga miyembro ng Xiaoyao sect ay mga piraso ng basura. Paano naglakas loob silang kumilos ng mayabang? Sa isang matandang aso bilang patriarch, wala kayong kinabukasan, hindi katulad namin ng aking guro. Sabi ni Linfang na itinuro ang mga miyembro ng Xiaoyao sect. Napakayabang. Lahat ay nakatingin sa kanya ng masama. Hindi ka pa ba kumbinsido? Kung wala ka, halika at lumaban ka. Lalabanan ko ang mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ng mag-isa. Hindi man lang sasali ang teacher ko. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagkatay ng baboy. Sabi ni Linfang. Ang matanda at ang patriarch ng Xiaoyao sect ay naglalaban na gamit ang kanilang nakakatakot na makajos na kamalayan, hindi sila maabala. Lalabanan kita. Sabi ng isang tao, tumalon gamit ang Xiaoyao agility technique. Tumiti si Linfang. Nagsimula siyang tumakbo at naglabas ng nakakatakot na chi. Hawak-hawak niya ang kanyang Tianzuan na bato at pinapalapot ang sumasabog na lakas ng lupa at langit. Umalangaw ang mga pagsabog sa hangin. Ang kanyang kalaban ay nakalusot sa ikalimang layer ng Tianqi. Mamatay. Sigaw ni Linfang habang inilalabas ang kanyang sinaunang kampanang makajos na kamalayan. Gusto mong mamatay. Sabi ng mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Ang kanyang makajos na kamalayan ay naging napakalaking mga pakpak na binomba ang sinaunang kampana ni Linfang. Hindi siya natatakot kay Linfang. Biz. Ang sinaunang kampana ay naglalabas ng mga hagong na tunog. Masisira ba ito? Boom boom. Isa pang tunog ang kumalat sa hangin. Nasira ang sinaunang kampana, at lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw. Ito ay ang makajos na palasyo ng kamalayan ni Linfang, ngunit ito ay tila hindi kasing totoo ng sinaunang kampana. Agad na inatake ni Linfang ang wing godly awareness kahit na ang kanyang godly awareness palas ay hindi pa ganap na lumilitaw. Slash. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay. Lumipat ang mga gintong ilaw patungo sa kanyang kalaban. Nahuli ang taong iyon. Ang kanyang pakpak na makajos na kamalayan ay bumagsak sa makajos na kamalayan na palasyo ngunit natigil sa loob. Ang mga gintong ilaw ay tumagos sa kanyang ulo at sa kanyang mga mata. Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin habang ang mukha ng taong iyon ay namutla ng nakakamatay. Ang kanyang makajos na kamalayan ng pakpak ay unti-unting naglaho sa loob ng palasyo at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Bastos ka, galit na sigaw ng isang tao. Hindi nila akalain na papatayin ni Linfang ang kanyang kaaway. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 937, Space Reincarnation. Bastos. Nakalusot ako sa pangalawang layer ng Tianqi at nakalusot siya sa ikalimang layer ng Tianqi, malaking pagkakaiba iyon. Gaano kalakas ang loob mo para insultuhan ako? Malamig na sabi ni Linfang. Itinaas niya ang kamay at umatake ulit. Boom boom. Ang taong iyon ay marahas na itinulak pabalik. Inilabas niya ang lahat ng kanyang chi at galit na sumigaw. Sabay nating patayin siya. Biz. Nagsimulang maglabas ng enerhiya ang mga tao. Mag-ingat ka, galit na sigaw ng isang tao. Tumingon ang nasa harapan at nakita ang bangkay ng kapwa niya na kamamatay lang ni Linfang. Galit siya. Asar. Agad na inatake at sinuntok ng taong iyon si Linfang. Gayunpaman, sa parehong sandali, isang maliwanag na nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga mata. Siya yun. Si Linfang ay umaatake sa kanyang makajos na kamalayan. Bumalik ka, sabay-sabay na sigaw ng maraming tao. Tumingon ang cultivator, ngunit wala siyang oras para kumilos. Gumalaw si Linfang na parang hangin, lumitaw sa kanyang harapan at sinuntok ang kanyang ulo. Wala siyang oras na sumigaw, namatay siya agad. Pagkatapos ay tinawag ni Linfang ang kanyang munting espiritu. Napakawalan Jia. Sigaw ng isang tao kay Linfang. Sa isang iglap, nakapatay siya ng 2 tao gamit ang kanyang munting espiritu. Gayunpaman, hindi man lang namalayan ang kanyang mga kaaway na gumagamit si Linfang ng isang espiritu. Tumisi si Linfang sa kanila at tumalikod. Hinabol siya ng maraming tao, ngunit ngumiti si Linfang at sinabi. Hindi ko kayang labanan ang mga cultivator na nasa itaas ng ikalimang layer ng Tianqi. Kung dumating ang oras na iyon, lalaban ang aking guro. Tumigil ang mga taong iyon. Bastos. Sabi ni Yu Xiao. Bastos. Ang mga miyembro ng Xiaoyao sect ay walang kabuluhan. Inaapi mo ang 2 taong iyon. Ang kanyang cultivation level ay mas mababa pa sa iyo. Sa lakas ng ikalawang layer ng Tianqi, natalo niya ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi at talagang ininsulto mo siya. Sabi ni Hao Qinglin kay Yu Xiao. Yu Xiao, mas mabuting huwag kang umatake, kung hindi, bubunutin ko ang aking reincarnation sword. Tinatakot mo ba ako? Sabi ni Yu Xiao habang nakatingin pabalik kay Hao Qinglin. Ako talaga. Sabi ni Hao Qinglin na nakatingin sa kanya nang walang pakialam. Gusto talagang makita ni Yu Xiao kung gaano kalakas ang reincarnation sword ni Hao Qinglin, ngunit hindi siya sapat na matapang.
Kung lalaban siya kay Hao Qinglin, mamamatay ang isa sa kanila, o walang makakaligtas. Hindi binalak ni Hao Qinglin na salakayin pa rin si Yu Xiao, bilang huling paraan lamang. Kumbinsido siya na hindi siya sasalakayin ni Yu Xiao. May ibang umatake kay Lin Feng gamit ang nakakatakot na chi, isang Zun Cultivator. Si Lin Feng ay namangha. Isang Zun Cultivator ang umaatake sa kanya. Tingnan natin kung may iligtas ka ng iyong guro. Malamig na sabi ng taong iyon. Isa pang matandang aso. Sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti. Tumakbo siya patungo kay Qiyongqi. Mamatay ka na. Ang taong iyon ay naglabas ng nakakatakot na chi at itinaas ang kanyang mga kamay. Pinagsasama-sama niya ang mga enerhiya ng lupa at langit. Maaari niyang patayin si Lin Feng sa isang welga kapag naabot niya ito. Isang Zun Cultivator na umaatake sa isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi, napakawalan Jia. Walang pakialam na sabi ng isang tao. Lumipat sa kanya ang isang silver light sa bilis ng liwanag. Wala itong kinalaman sa iyo. Walang pakialam na sabi ng cultivator ng Zun. Hindi ko mapigilan. Sabi ni Hao Qinglin. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw nang ilabas niya ang kanyang espada. Ito ay pilak, nakasisilaw at medyo malinis. Naglalaman ito ng reincarnation chi. Hindi ito naglalaman ng mga enerhiya ng lupa at langit. Naglalaman lamang ito ng maputlang reincarnation na chi. Nagulat ang Zun Cultivator ng Xiaoyao Sect. Makipagkumpetensya kaya siya kay Hao Qinglin. Ang espada ay nag-iiwan ng mga bakas ng maliliit na mundo sa likod nito. Nasira ang kapaligiran. Tila lumitaw ang mga marka ng reincarnation. Namutla ang mukha ng Xiaoyao Sect Zun Cultivator. Hinatak niya ang mahabang mukha, nakakatakot talaga ang espadang iyon. Ang Zun Cultivator ng Xiaoyao Sect ay hindi lamang ang nagulat. Si Haring Dragon, si Mia Qing at ang iba pa ay lahat ay namangha. Isang tunay na henyo. Sabi ni Qiyongqi, mukha siyang nagulat na ikinagulat ni Lin Feng. Si Qiyongqi ay dating isang emperador, nakakita siya ng maraming henyo, ngunit sa sandaling iyon, tumingin siya sa lalaking iyon ng may paghanga. Malamang na ang ibig sabihin ng lalaking iyon ay napakalakas, siya ay isang tunay na henyo. Ganun ba siya kalakas? Tanong ni Lin Feng. Tumanggo si Qiyongqi at sinabi, hindi ako maaaring magkamali. Ako ay isang emperador. Ang nakikita mo ay ang dulo ng malaking bato ng yelo. Nanatiling tahimik si Lin Feng at nagpatuloy sa panonood. Ang reincarnation mark ay lumipat patungo sa Zun Cultivator at itinulak siya pabalik. Naglabas si Hao Qinglin ng isa pang espada at lumitaw ang mga siwang sa hangin. Ang cultivator ng Zun ay napapaligiran ng isang walang laman na lambak. Ang mga marka ng reincarnation ay nagmistulang isang itim na butas na gumagalaw patungo sa kanya, malapit nang lamunin siya. Ang mukha ng Zun Cultivator ay nakamamatay na mapatla. Wala siyang paraan para makatakas kung lamunin siya ng black hole. Hindi. Galit na galit niyang sigaw. Wala nang lakas. Siya ay mamamatay at muling magkatawang tao sa inaakala. Isang nakakatakot na hangin ang nagsimulang umihip habang nilamon ng reincarnation black hole. Unti-unting nawala ang silhouette niya, na parabang hindi siya nag-e-exist. Ang mga tao ay namangha, hindi makapata. Maging ang Snow Zone Cultivator at ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay tumigil at tumitig sa eksena. Paano hindi ka panipaniwala? Ang gayong mga kapangyarihan ay labis. Maging ang mga pinuno sa Ganyu ay namangha. Henyo talaga ang lalaking iyon. Hindi nga nila maintindihan kung paano niya ginawa iyon. Napalunok ang Imperial Cultivation Disciples nang makita nila iyon. Nakakatakot ang reincarnation sword. Sa gayong mga kapangyarihan, ang cultivator na iyon ay walang maraming kaaway. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay nakaramdam ng kahinaan sa harap ng gayong mga tao. Ang tuktok ng iceberg. Si Lin Feng ay namangha. Ang taong iyon ay napakalakas, at hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Isang metal na tunog ang kumalat sa hangin habang inaalala ni Hao Qinglin ang kanyang espada. Pinagtitinginan siya ng mga tao ng may paghanga at takot. Tinulungan niya muli si Little Lin Feng. Naisip ang Snow Zone Cultivator habang nakatingin kay Hao Qinglin. Nagulat din siya sa lakas niya. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi ni Lin Feng sa kanya. Tinulungan niya siya minsan at ngayon ay tinulungan na naman ni Hao Qinglin si Lin Feng. Bakit? Sino siya? Bakit niya tinulungan si Lin Feng? Ano ang nangyayari? Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalaki. Ang gayong malalakas na cultivator ay walang kinalaman sa Ganyu. Ano ang ginagawa niya sa Ganyu at bakit niya tinutulungan si Lin Feng? Ang Snow Zone Cultivator ay may pag-aalinlangan. Hindi ko maiwasang makialam kapag ang isang Zone Cultivator ay umatake sa isang cultivator ng Tianqi layer, lalo na sa pangalawang Tianqi layer. Walang pakialam na sabi ni Hao Qinglin. Napatingin sa kanya ang karamihan, ngunit walang nagsasalita. Masyado siyang malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 938, The Arsen. Yu Xiao, ang pangalan ng pulong ay ang dakilang pulong ng sekta. Ibig sabihin kasama nito ang lahat ng sekta. Paano ko naramdaman na ang pangunahing tauhan ng pulong ay ang Xiaoyao Sect? Sa tingin ko, ang Xiaoyao Sect ay nagplano na kung sino ang magiging pinuno sa simula pa lang. Walang pakialam na sabi ni Hao Qinglin habang nakatingin pabalik kay Yu Xiao. Kung makakita ako ng mahinang cultivator na muling binubuli ng malalakas na cultivator, sasalakayin ko.
Kung gusto mong lumaban, gawin mo ng may prinsipyo. Walang imak ang karamihan. Nakakamangha ang kanyang lakas at higit pa rito, mayroon siyang moral. Kung ang isang ordinaryong cultivator ay magsalita ng ganyan, siya ay patay na. Ganyan din ang impression ko. Parang plot. Gumagamit lang ng dahilan ang sekta ng Xiaoyao para sakupin si Ganyu. Kung ikaw ang magiging pinuno ng dakilang pulong ng sekta, iniisip ko kung ano ang mangyayari kay Ganyu. Sabi ng cultivator ng Zun. Pagkatapos, tumingin siya kay King Dragon at sinabi, King Dragon, Mia Ching, doon mo, lumahok ka rin sa organisasyon ng dakilang pulong ng sekta kaya mangyaring sabihin sa amin ang mga patakaran sa pagiging pinuno. Kung ang mga bagay ay mananatiling napakagulo, ang dakilang pulong ng sekta ay mabibigo, at magiging walang silbi ang pagpunta rito. Si King Dragon, Mia Ching at Duan Mo ay halatang gustong maging pinuno, ngunit kasama si Prince Tianlin at ang iba pang napakalakas na cultivator ng Godly Xiaoyao sect, wala silang masabi. Sa pagpapalom sa mga taong iyon na maging pinuno, napilitan silang tulungan sila. Hindi nila akalain na masisira ni Lin Fang at ng kanyang guro ang kanilang mga plano. Nang maglaon, inimbitahan ni Prinsipe Tianlin si Yu Xiao na pumunta kaya kitang-kita na si Yu Xiao ang magiging pinuno. Sa pagkakataong ito, si Hao Qinglin ang sum-ire sa lahat. Pag-uusapan natin ang mga bagay na ito. Bukas, kapag nagsimula ang dakilang pulong ng sekta, sasabihin namin sa iyo, ang aming mga iniisip. Sabi ni King Dragon. Maraming tao ang tumanggo at naghiwa-hiwalay. Kumbinsido ako na gagawin mo ang tamang desisyon. Sabi ng Snowzone cultivator na walang pakialam. Kita tayo bukas. Malamig na sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect na sumulyap kay Lin Fang at sa Snowzone cultivator. Hindi niya akalain na ang isang malaking labanan ang mangyayari sa araw na iyon o ang Xiaoyao sect ay mawawalan ng napakaraming miyembro. Kahit isang Zone cultivator ay namatay, anong kawalan? Maliit na insekto. Sooner or later, papatayin ko siya. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect na sumulyap kay Lin Fang. Nagtaas siya ng manggas at umalis. Hindi ko talaga iniisip na ang isang matandang aso ay maaaring makapinsala sa sinuman. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Nagalit ang patriarch ng Xiaoyao sect na patuloy siyang pinapahiya ni Lin Fang at tinawag siyang matandang aso. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Sinulyapan ni Hao Qinglin ang karamihan at sinabi, gusto ko rin makita kung ano ang mangyayari sa Great Sect Meeting. Mananatili ako dito ng 2 araw. Kung may nakikita akong nakakabahala, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pagkatapos, tumalon siya sa langit at nawala sa larangan ng paningin ng lahat. Maaaring nawala siya sa kanilang mga larangan ng pangitain ngunit hindi sa kanilang mga alaala, lalo na ang kanyang pilak na espada. Ang kanyang espada ay tila nagbubukas ng mga pintuan ng buhay at kamatayan. Ano ang isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan? Teacher, tara na at magpahinga na rin tayo. Sabi ni Lin Fang sa Snowzone cultivator na nasa langit pa rin. Ang Snowzone cultivator ay tumanggo at lumapag. Tapos, sabay silang umalis. Hindi pa sila nakapag-book ng kwarto sa Asoka Mountain, kaya kailangan nilang manatili sa Fire Mountain Range. Gayunpaman, hindi kailangan ng mga cultivator ng mga silid sa hotel, ang pagtulog sa lupa sa ilang ay normal para sa kanila. Pinakamabuting magsanay sa paglilinang sa isang kuweba. Nagtataka sina Lin Fang at Mr. Bai kung sino si Hao Qinglin. Bakit niya sila tinulungan? Ang tanging paliwanag lang ay hindi niya talaga kayang makakita ng mga walang hiyang tao. Ang pinakamalakas na cultivator na kilala ni Lin Fang ay si Mr. Xiao, ngunit ang cultivator na iyon ay malinaw na hindi si Mr. Xiao. Sa bundok ng apoy, may isang kuweba sa labas kung saan may ginawang apoy. Tumingin si Lin Fang kay Qiyongqi at sinabi, pinakamahusay na emperador. Pinakamahusay na emperador. Nagulat si Qiyongqi, tiningnan niya si Lin Fang sa kanyang malalaking mata at sinabing walang pakialam. Tawagin mo na lang akong Emperor o Yandi, hindi na kailangang tawagin akong Greatest Emperor. Noong unang panahon, maraming malalakas na cultivator. Kahit na ako ay napakalakas, hindi ako ang pinakadakilang emperador. Tumawa si Lin Fang at sinabi, masanay ka na, haha. Nagtataka ako, natutunan ba ni Hao Qinglin ang kasanayang iyon o namana ba niya ito mula sa kapanganakan? Siyempre pareho, walang pakialam na sabi ni Yandi. Ang Ganyu ay isang maliit na rehiyon, kaya hindi mo alam kung gaano kitakat ang mga cultivator sa ibang bansa. Maraming iba't ibang uri ng espiritu. Maraming tao ang nagmana mula sa kapangyarihan ng kanilang mga magulang. Inaakala kong ang espiritu ni Hao Qinglin ay naglalaman ng layunin ng reincarnation at sinanay niya ito sa bandang huli. Higit pa riyan, dapat ay napakatalino niya, dapat mayroon siyang kamanghamanghang mga kakayahan sa pag-unawa. Napakabata pa niya pero napakalakas. Kaya niyang gumawa ng mga black hole gamit ang kanyang espada. Kung magpapatuloy sa ganito, tiyak na magiging emperador siya. Sabi ni Yandi sa solemna at magalang na paraan. Tumingin siya sa langit at inisip ang kanyang nakaraan, nakaramdam siya ng nostalgia. Kahit na nakalusot na siya sa layer ng TNT, marami pa rin siyang kailangang gawin para mabawi ang lakas na mayroon siya sa nakaraan. Paano naman ako? Magiging emperador ba ako o maging isang dakilang emperador? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Kalokohan, kapag nasa tabi mo ako, paanong hindi ka magiging emperador? Kailangan ko lang na masubaybayan ang iyong pag-unlad. Walang pakialam na sabi ni Yandi.
Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Ayon kay Yandy, hindi magiging mahirap para sa kanya ang pagiging emperador. Yandy, ayon sa iyo, ang mga cultivator ng Zun ay maaaring tawaging mga emperador. Kaya paano ko makikilala ang kanilang mga antas ng paglilinang? Curious na tanong ni Lin Fang. Kapag naging emperador ka, hindi mo na iniiba ang antas ng cultivation tulad ng dati. Pero hindi mo maiintindihan ang mga ganyang bagay ngayon. Hindi mo kailangang matuto ng marami ng sabay-sabay. Kapag naging Zun cultivator ka, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga bagay na iyon. Sabi ni Qiyongqi, nakaramdam ng inis si Lin Fang. Mayroon bang mas malalakas na cultivator kaysa sa mga dakilang emperador? Nakaramdam si Lin Fang ng labis na pag-iisip. Naalala niya ang demonyong emperador sa palasyo ng Jade Emperor. Mayroon bang walang katulad na mga cultivator? Mayroon bang pinakamalakas na cultivator sa mundo? Mas malakas kaysa sa mga dakilang emperador? Bulong ni Yandy at saka siya nanahimik. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Yandy. Nakatingin din siya sa langit. Nagtataka si Lin Fang kung ano ang iniisip niya. Ngunit naunawaan din ni Lin Fang na ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon ay walang silbi. Sa ngayon, maaari pa rin siyang ipahiya ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Malayo pa ang mararating niya. Phew. Huminga ng malalim si Lin Fang, tumayo at sinabi kay Qiyongqi. Kamahalan, alis na tayo, ano sa palagay mo? Tinitigan ni Qiyongqi si Lin Fang at sinabi. Ano ang gusto mong gawin? Hehe. Tumiti ng masama si Lin Fang at sinabi. Tingnan natin ang mga miyembro ng Xiaoyao sect. Silly boy, gusto mong tulungan kita ulit. Sabi ni Qiyongqi, ayaw niyang pumunta. Nasusunog ang dormitoryo para sa mga miyembro ng Xiaoyao sect. May nagsunog nito, ngunit sino ang magsusunog sa kanilang tirahan? Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi kapanipaniwalang galit na galit. Patuloy siyang pinapahiya ng mga tao ngayon. Nasugatan siya noon sa kanyang laban, ngayon ay may nagsunog sa kanyang tirahan. Sa bawat oras na hindi niya maprotektahan ang kanyang mga tao o makuha ang kanyang mga kaaway. Anong kahihiyan? Kahit na walang nasaktan sa apoy na iyon, nakakainis pa rin. Ang dakilang pulong ng sekta ay naging isang bangungot para sa mga miyembro ng Xiaoyao sect. Dahil sa apoy, naging itim ang kanilang mga mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 939, marahas na kamatayan. Sa kabaligtaran, si Lin Fang ay nagsasaya. Napakaganda ng mood niya, lalo na nang makita niya ang sunog na mukha ng mga miyembro ng Xiaoyao sect. Ano ang nangyari kahapon sa kalagitnaan ng gabi sa Asoka Mountain? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Maraming tao ang tumingin sa kanya na may kasamang pagpatay. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay tumingin kay Lin Fang at sinabi. Ikaw ang nagsimula ng sunog, hindi ba? Kung sinindihan ko ang iyong tirahan, namatay na kayong lahat dahil lahat kayo ay basura. Sabi ni Lin Fang habang tumatawa ng mapanukso. Siya ang nagsunog ng apoy. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay dumaing at sinabi kay Lin Fang, gamit ang telepathy. Huwag mong isipin na kaya kanyang protektahan. Hindi ko akalaing mananatili siya sa tabi mo magpakailanman, wala ka lang talaga, sa totoo lang. Sinaktan mo ang Xiaoyao sect kaya babayaran mo ang iyong buhay, maaga o huli. Bakit hindi ka magsalita sa harap ng lahat? Napakahina ko kumpara sa iyo at gayunpaman, hindi ka pa rin maglakas loob na magsalita ng lantaran. Bakit gumamit ng telepathy para takutin ako? Tinanong si Lin Fang ng napakalakas upang marinig siya ng lahat ng malinaw. Nakapagtataka, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay gumamit ng telepathy para pagbabantaan si Lin Fang. Ang Xiaoyao sect ay napakaranggot. Sarkastikong sabi ng Snowzone cultivator. Nakatingin sa kanya ang lahat. Pagkatapos, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay tumingin kay Lin. Kinasusuklaman niya ito, gusto niya itong patayin. Ngunit nang makita niya si Hao Qinglin na nakaupo sa isang tronong bato, nanginginig siya. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon sa Ganyu? Sinabi sa kanya ni Yu Xiao na sikat siya dahil sa kanyang lakas, ngunit ano ang koneksyon niya kay Ganyu? Matandang aso, halika at atakihin mo ako kung hindi mo na kaya. Kung wala kang mambola, itigil mo na ang pagiging mayabang. Sinabi ni Lin Fang sa patriarch ng Xiaoyao sect gamit ang telepathy, ito ang nagpabalik sa patriarch ng Xiaoyao sect sa kanyang katinuan. Kailangan niya ng isang pinuno at hindi maaaring maging isa si Lin Fang, tiyak iyon. Tinatakot siya ni Lin Fang gamit ang telepathy, ngunit maaari ba niyang sabihin sa lahat ng hayagan na ginagawa iyon ni Lin Fang? Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay lumunok at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, maraming hindi kapanipaniwalang malalakas na cultivator ang dumating sa entablado. Sina King Dragon, Mia Qing at Duan Mo ay napatingin sa mga tao at sinabi ni King Dragon. Nag-usap kami kahapon at nagpasya na hindi kami maaaring magkaroon ng isang pinuno, kailangan namin ng isang maimpluwensyang grupo bilang isang pinuno, isang grupo ng mga pinuno. Iyan ang pinakamakatarungang solusyon. Tulad ng inaasahan. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Muli, ang mga alituntunin ay pabor sa mga taong may kaugnayan sa kanila. Talagang gusto nilang panatilihing nasa ilalim ng kanilang sariling kontrol ang dakilang pulong ng sekta. Naunawaan ng lahat ngunit walang sino man ang maaaring pabulaanan ng mga patakaran. Bukod pa rito, hindi rin walang basehan ang pagpili ng isang maimpluwensyang grupo bilang mga pinuno.
Kung ang isang maimpluwensyang grupo ay may isa o dalawang tao lamang, kailangan ba nilang harapin ang isang buong grupo upang ihambing ang kanilang lakas? Sigaw ni Lin Feng. Hindi. Sabi ni King Dragon na umiling. Idinagdag niya, yung mga gustong mag-apply, pwedeng umakyat sa stage, kung may maimpluwensyang grupo, pwede silang 5 ang akyat sa stage, kung wala silang 5 tao, then everybody can come on stage. Ang kanilang lakas ang tanging salik na gagamitin sa pagpili ng mga pinuno. Kaya ang mga maimpluwensyang grupo ay maaaring pumili ng kanilang pinakamalakas na cultivator. Ilang grupo ang makakatulong sa isang maimpluwensyang grupo? May nagtanong. 5 grupo ang makakatulong sa isa pang grupo. Sabi ni King Dragon. Ang Xiaoyao Sect, ang East Sea Dragon Palace, Jade Heaven, Shengang, ang Nine Cloud Sword Sect at ang Necropolis Sect, 6 na maimpluwensyang grupo, na perpekto para sa kanila. Sige. Sa mga gustong mag-apply, pumili ng hanggang 5 tao at paakyatin sila sa entablado. Pagkatapos, maaari tayong magpatuloy sa mga boto o laban upang pumili ng mga pinuno. Sabi ni King Dragon. Sa sobrang bilis, may mga tumalon sa stage. Sila ay kabilang sa 6 na grupo ng impluwensya, ang Xiaoyao Sect, ang East Sea Dragon Palace, Jade Heaven, Shengang, ang Nine Cloud Sword Sect at ang Necropolis Sect. Bukod sa Tianqi, sila ang pinakamakapangyarihang grupo sa Ganyu. Ang pakikipagkompetensya sa kanila ay magiging napakahirap. Bukod dito, ang 4 na tao sa entablado ay hindi kapani-paniwalang malakas at ang pang-5 ay nasa langit pa rin na nakatingin sa lahat mula sa itaas. May gusto pa bang mag-apply? Tanong ni King Dragon. Parang 4 lang yan at alam kung gusto ng nasa langit na mag-apply o hindi. Sa Lin Feng. Sinulyapan ni King Dragon si Lin Feng sa malamig na paraan. Andy, humanda ka sa laban. Sinabi ni Lin Feng kay Qiyongqi gamit ang telepathy. Napaungol si Qiyongqi sa mahinang boses. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi siya malapit kay Lin Feng para hindi maakit ang atensyon ng mga tao. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga tao sa entablado sa malamig na paraan. This time, hindi na siya naglalaro. Yung mga gustong mag-apply na maging leaders, akyat na kayo sa stage, last call na ito. Bibigyan kita ng 1 minuto para pag-isipan itong mabuti. Patuloy ni King Dragon. Walang umakyat sa stage. Sa malalakas na cultivator na iyon, mahirap makipagkompetensya. Maaari lamang nilang panoorin at tanggapin. Maraming tao ang nagbulungan. Sa pagkakataong ito, tila napili na ang mga pinuno, walang sino man sa karamihan ang naramdamang kumontra sa kanila. Gusto lang nilang pumunta sa Tianqi at tingnan kung makakakuha sila ng mga mahalagang kayamanan. Alam nila na ang mga tao ni Tianqi ay nakakuha ng hindi kapani-paniwalang kayamanan sa misteryosong mundo. Malamang na nakuha ni Lin Feng ang mga kayamanan ng Jade Emperor. Kaya, kung sila ay mapalad, maaari silang makakuha ng kayamanan ng isang emperador. Maraming tao ang walang pakialam sa Tianqi ngunit nagmamalasakit sa mga kayamanan nito, gayunpaman, hindi nila alam na kasama nila si Lin Feng. Akala ko ba gusto niyong mag-apply? Pinag-uusapan niyo pa, sabi ng patriarch ng Xiaoyao Sect kina Lin Feng at Mr. Bai na may malamig na ngiti. 2 tao, kaya 2 labanan sa parehong antas ng paglilinang, okay. Tanong ni Lin Feng. Ang patriarch ng Xiaoyao Sect ay hindi sumagot ngunit malamig na umungot. Kung hindi, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. 2 tao laban sa 5, patas ba iyon? Walang hiya ka talaga, sabi ni Lin Feng. Ang patriarch ng Xiaoyao Sect ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Galit na galit siya kay Lin Feng. Walang galang na brat, sabi ng patriarch ng Xiaoyao Sect, ngunit wala nang ginawa pa. Naging kalmado ang kapaligiran, naghihintay ang mga tao na matapos ang minuto. Ano? Sa sandaling iyon, sumimangot si Yu Xiao at tumingin sa stage. May naramdaman siya. Ano? May mali. May naramdaman ng malalakas na cultivator. Bumalik. Sumigaw si Yu Xiao ng napakalakas. Lumitaw ang isang bowl ang apoy, nakakasilaw ng bumagsak mula sa langit at nahulog sa entablado, nagliyab at sumasabog. Ang mga tao ay nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan. Ang mga ilaw na iyon ay naglalaman ng nakamamatay na abstruse energies. Napakalakas nila kaya madali nilang durugan ang mga cultivator ng Zun. Ang mga taong malapit sa entablado ay tumalon pabalik, ngunit ang ilang mga tao ay walang oras upang maiwasan ang pag-atake at namatay. Ginamit ng patriarch ng Xiaoyao Sect ang kanyang Xiaoyao agility technique at bumangon sa ere, pagkatapos ay naglabas siya ng napakalaking lakas. Kumakalat sa hangin ang mga tunog ng laslas habang siya ay nababad sa dugo. Walang sino man ang makakagawa ng anuman laban sa mga walang kwentang lakas na iyon. 6 na maimpluwensyang grupo, 30 tao. 12 tao ang patay na. Ang lahat ay namangha sa kapangyarihang iyon. Bastos. Nainis si Lin Feng na may naramdaman si Yu Xiao. Kung hindi, lahat ay namatay. Ang 6 na pinuno ay lahat ay nakaiwas sa pag-atake. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 940, pagbubunyag ng kanyang katayuan sa lipunan. Nagtakbuhan ng mga tao. Ang mga hindi pa namatay at nakatayo sa langit ay nakamasid lamang. Ang entablado ay ganap na nawasak at naging alikabok. Ang mga katawan ng mga namatay ay naging alabok din. Anong trahedya?
Ang mga nakaiwas sa pag-atake ay nasugatan lahat, ngunit hindi sa parehong lawak. Galit na galit ang mga miyembro ng 6 na maimpluwensyang grupo. May isang taong gumawa ng nakamamatay na spell sa entablado na maaaring pumatay sa mga cultivator ng Zun. Kahit na ang mga nakatakas ay namatay sana kung sila ay lumipat ng 1 segundo ng huli. Misteryosong marka. Ang mga mata ni Hao Qinglin ay kumikinang. Nakapagtataka, isang taong napakalakas at makapangyarihan ang marunong gumamit ng mga mahiwagang marka. Napukaw nito ang kanyang curiosity. Kahit na sa mga cultivator ng Zun, ang pinakamalakas lamang ang makakaunawa at makakagamit ng mga mahiwagang marka. Bukod dito, ang China iyon ay napakadalisay. Ang ganitong uri ng malakas na cultivator ay higit, mas malakas kaysa sa patriarch ng Xiaoyao sect at sa iba pa. Ang gayong malakas na cultivator ay hindi na kailangan ng mga mahiwagang marka para talunin ang mga taong iyon. Maliban kung biglang may naisip si Hao Qinglin. Mayroong dalawang mga posibilidad. Ang una ay mayroong isang hindi kapanipaniwalang malakas na cultivator na nakakabisado ng mga mahiwagang marka ngunit hindi maganda sa pagsasanay sa paglilinang. Ang posibilidad na iyon ay maaaring maalis kagad. Ang mga malalakas na cultivator ay hindi kailangang gumawa ng mga bagay sa ganoong paraan. Ang pangalawang posibilidad at ang tanging malamang ay mayroong isang hindi kapanipaniwalang malakas na cultivator na nasugatan at maaari lamang umasa sa mga mahiwagang marka upang patayin ang kanyang mga kaaway. Walang pagpipilian si Hao Qinglin kundi tanggapin ang hypothesis na iyon. Siya ay napakatalino at halos tama ang hula. Gayunpaman, kahit gaano siya katalino, hindi niya mahulaan kung ano talaga ang nangyayari. May isang mahusay na emperador na hindi kasing lakas ng dati at umaasa lamang sa mga mahiwagang marka para pumatay ng mga tao. Nakilala rin ni Yu Xiao ang mga mahiwagang markang iyon at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Nakapagtataka, may nagbabalak laban sa kanila at nagtatangkang sirain ang dakilang pulong ng sekta. Hinawi ni King Dragon at ng iba pang malalakas na cultivator ang mahabang mukha mula sa kanilang mga pinsala. Sino ang gumawa niyan? Tanong ni Haring Dragon sa iba pang pinuno. Kahit sino ang gumawa niyan, ang taong iyon ay dapat na nasa Asoka Mountain at posibleng nasa gitna ng karamihan. Malamig na sabi ni Donmo. Sinusunog pa rin ng apoy ni Chi ang kanyang balat. Iyan ay abstruse strength. Walang gaanong mga tao na makakakuha ng ganoon karaming mga malabo na kristal. At saka, sa napakaraming kristal na iyon, tiyak na galing ito sa napakalaking maimpluwensyang grupo. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Pareho ang iniisip ng lahat. Papalapit na sila sa katotohanan. Tianqi. Sabay-sabay na sabi ng ilang tao. Sino ang mag-aaksaya ng napakaraming kristal para patayin sila bukod kay Tianqi? Walang tao. Siguradong si Tianqi, walang duda, alam na namin na nandito sila. Gayunpaman, sino ang malakas sa Tianqi? Tanong ni King Dragon. Kahit na ang pinakamalakas na cultivator ng kanyang angkan ay hindi makapagbigay ng ganoon kalakas na spell, lalo na nang hindi napapansin. Hindi na kailangang hulaan. Alam ko kung sino. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Napatingin silang lahat sa taong iyon, si Mia Qing iyon. Sino ito? Lahat ay nakatingin kay Mia Qing. King Dragon, doon mo, nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang iyong mga tao sa Zuyu? Sabi ni Mia Qing na nakatingin kay King Dragon at doon mo. Nagalit sila nang maalala nila ang isang tao. Lin Feng. Sabay-sabay na sinabi ng malalakas na cultivator ang pangalan ni Lin Feng, Lin Feng. Gusto nilang sirain ang Tianqi ngunit ang tunay nilang target ay si Lin Feng. Paano nila makakalimutan ang tunay nilang target? Noon, ang East Sea Dragon Palace, Jade Heaven at Shengang ay nagpadala ng mga Zun cultivator kay Zuyu at ang mga mahiwagang marka ay iniulat na pumatay sa kanila. Maaari lamang nilang hulaan na si Lin Feng ay nakakuha ng isang mahalagang sandata na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga mahiwagang marka at iyon ay kung paano siya naglagay ng mga bitag sa kanyang palasyo sa Zuyu. Katulad ito ng nangyari sa entablado. Naunawaan na nila ngayon na hindi ito isang sandata per se ngunit isang kasanayan na gumawa ng mga mahiwagang marka. Lin Feng, nasaan siya? Nagtataka ang karamihan. Sa sobrang bilis, tumingin sila sa direksyon niya, pero nawala na siya. Galit na galit sila. Nagnanga sila ng ngipin. Siya ay si Lin Feng. Tama sila. Ang mukhang may sakit na binata ay si Lin Feng. Sa bawat oras na siya ay nagpakita. Ito ay upang harapin sila. Siguradong siya si Lin Feng. Galit na galit ang mga taong iyon. Inorganisa nila ang dakilang pulong ng sekta upang magplano laban kay Lin Feng at nang humarap siya sa kanila, hindi man lang nila siya nakilala. Paulit-ulit na pinahiya sila Lin Feng. Tinawag pa niyang matandang aso ang patriarch ng Xiaoyao sect. Kung iyon ay si Lin Feng, kung gayon ang matandang kasama niya ay maaaring ang matandang lalaki lamang na samaire kay Shengang, ang malakas na cultivator mula kay Tianqi, ang pinuno ng Tianzuan. Walang alinlangan na sila iyon. Hindi nakapagtataka na ganoon siya kalakas. Ngunit nasaan sila ngayon? Parang nawala na sila. Habulin mo sila, bilisan mo at habulin mo sila. Ang matanda at ang mukhang may sakit na binata na may dilaw na mukha ay mula sa Tianqi, sila mismo ay si Lin Feng at ang kanyang guro mula sa Tianqi. Gusto nilang patayin tayong lahat. Galit na sigaw ng mga pinuno. Hindi sila interesado sa kung paano nagawa ni Lin Feng na ipakita ang mga mahiwagang markang iyon. Mas mahalaga na mahuli sila.
Ang kanilang ultimate target ay si Lin Fang. Lin Fang, si Lin Fang iyon. Ang mga tao ay namangha. Nakapagtataka, ang dalawang tao na nagpakalat ng kaguluhan sa buong pagpupulong ay si Lin Fang at ang kanyang guro. Habulin mo sila. Sunod-sunod na sabi ng mga tao. Si Lin Fang ay may mahalagang kayamanan. Mahanap kaya nila siya. Sino ang mag-aakala na si Lin Fang ay nasa karamihan pa rin at muling nag-transform? Hinahabol pa niya ang sarili niya kasama ang iba. Habang isinaaktibo ang spell sa entablado, naghanda si Lin Fang na tumakas at nakipag-usap sa matanda. Hindi niya akalain na malalaman ng mga tao na siya iyon, pero madali lang naman ang solusyon, kailangan lang niyang magbago ng mukha. Sino ang makakaalam kung sino siya ngayon? Sa kabutihang palad, binigyan siya ni Mr. Xiao ng ilang mga maskara na lahat ay mukhang hindi kapanipaniwalang totoo. Walang nakakilala sa kanya. Sa gitna ng karamihan ay ilang tao na hindi gumalaw kay Prinsipe Tianlin at sa iba pa. Alam nila ang tungkol kay Lin Fang. Narinig nila ang tungkol sa kanya, at alam din nila na mayroon siyang hindi kapanipaniwalang mga kayamanan. Ang mukhang may sakit na binata na may dilaw na mukha, ay si Lin Fang sa buong oras na ito. Mas gusto niyang durugan si Lin Fang. Gusto niyang sirain si Tianqi. Brother, paksay natin si Tianqi. Sabi ni Prinsipe Tianlin na nakatingin kay Yu Xiao na nasa langit pa rin.